Itong hagdan na to, may nosing to. Finish ng nosing nito mga kadigma. Bali 3/4 yung ginawa nating allowance dito. So magiging 2 inches siya. Ayan, so 3 cm siya ngayon plus 3/4 na tiles saka yung mortar niya. Bali 2 inches yung magiging nosing niya dito. Pinapakas na yung siding para matuyo ng maayos. So ito yung first step natin mga kadigma. Puro, lata, mata, puro, lata, mata, puro, landing, lata, mata, puro ulit, lata, mata, puro, lata, mata, oro. Sa mapagpalang araw po muli sa inyo. Welcome back ulit sa ating munting YouTube channel. So bago tayo mag-umpisa, pasalamat muna tayo sa ating mga silent viewers at sa ating mga subscribers na walang sawang sumusuporta sa ating munting YouTube channel. At sa mga bago pa lang po na napadpad, i-click nyo po yung subscribe button at papindot na rin ang all sa notification bell para mag-update kayo sa mga video na gagawin natin. So ngayong araw mga kadigma, ang isi-share natin sa inyo ngayon yung paggawa ng hagdan natin. So li-layout natin yung hagdan, tapos isi-share natin sa inyo kung paano ito gagawin. So samahan niyo po ako pagkatapos nito yung intro. Pangabuhi TV Halika, panoorin ang aming buhay, tara sumama. Ulit sa ating munting YouTube channel. So bago tayo magpatuloy sa video natin ngayon, shoutout muna tayo dun sa mga sulit nating kaibigan at mga subscribers din na nagbablog din. So ayan po, naka-plus po sa screen yung mga channel nila. Sila po yung mga legit nating kaibigan na patuloy na sumusuporta at pinapanood yung mga video natin, at syempre hindi nag-skip ng ads. So naway i-subscribe nyo rin po yung mga channel nila. Malaking tulong po para sa kanila yung pag-subscribe at panood nyo sa kanila mga kadigma. So ayan, gaya ng sinabi natin kanina, isi-share natin sa inyo ngayon yung gawa natin ng hagdan. So may isang video kasi tayo na patungkol naman dun sa pagtatiles ng hagdan. So marami yung nagre-request na sana sa susunod makapagawa tayo ng video na mas malinaw at mas lalo nilang maiintindihan. So ito po, isa po ito sa pamamaraan para makagawa po tayo ng second video na kung saan tiles po yung gagamitin natin dito kapag nag-finish na. So ito, share natin sa inyo yung pagli-layout nito kung paano ginawa yung hagdan natin. So marami kasi sa mga kadigma natin, lalo na po yung mga baguhan, kapag dating dito sa pag-layout ng hagdan, medyo nahihirapan sila. So isa po ito sa pamamaraan para matulungan natin sila. So dito mga kadigma, mas mahalaga po kasi na bago tayo gumawa ng hagdan, planuhin muna natin kung ano yung magiging itsura ng magiging hagdan natin. So ito kasi hindi tayo mahirapan, gawang may plano na rito. So 16 step ito mga kadigma. So una-una kasing kinakonsider natin kapag lalo na yung mga matatanda, yung tinatawag daw na pamahain nila.
na kailangan yung step niya hindi tumama sa mata parati. So may tatlo po kasi silang pinapaniwalaan, yung uro, plata, mata. So kailangan hindi siya tumama sa mata, pwede siya sa uro tsaka sa plata. So yung 16 step po mga kadigma, tumama po siya sa uro. Ayan, so okay po siya sa kumbaga pamahiin ng matatanda. O ayan, siguro marami ang nagtatanong kung ano nga ba yung proseso kapag nagawa tayo ng hagdan. So unang-una, gaya ng sinasabi natin sa mga vlog natin, kapag gumagawa tayo ng bahay, kailangan natin ng libilasyon. Mas maganda pong ma-establish natin ng maayos yung libilasyon ng gagawin nating bahay. Kasi doon natin lahat kukunin yung level ng header ng pinto tsaka mga bintana. Tsaka mahalaga din yun sa paggagawa ng hagdan. So kung maalala nyo mga kadigma na na-establish na natin ng maayos tong libilasyon nya. So meron tayo rito. Ito yung 0-0 natin na libilasyon mga kadigma. So ito yung finish floor line nya. So mahalaga po na makuha natin muna yung finish floor line nung ground floor natin. Tsaka yung finish floor line nung second floor natin. Yun po kasi yung mahalaga para ma-divide natin ng maayos yung magiging riser nya nung hagdan natin na gagawin. So yung finish floor line natin dito mga kadigma, 320 cm na kung saan yun ang hiningi din sa plano natin mga kadigma. So sa 320 cm na yun ang magiging riser natin. Kumbaga ito yung magiging taas nito mga kadigma, yung riser na yan na sinasabi, 20 cm. Yun po yung magiging riser natin dito. So yung 320 cm mga kadigma na finish floor line from ground floor to second floor, i-divide natin siya sa 16 step. So yung kinalabasan niya 20 cm yung magiging riser. So mas mahalaga mga kadigma, bago tayo mag establish nung libilasyon, i-check muna natin ulit yung mga libilasyon natin. Baka kasi may sumabit na header o di kaya may sobrang taas na area sa pag-flooring. So ayan, ito na yung final natin, yung 320 cm. So yung second step natin na gagawin mga kadigma, kapag na-divide na natin yung, kapag nakuha na natin yung finish floor line nya, saka ma-divide na natin yung 16 step na sinasabi, gagawa na ho tayo ng pattern. Sa iba ho kasi, sa mga may alam na, nilalagyan lang ho nila nung tansi yan, tapos kung saan yung area ng landing lalagyan nila ng tansi para yun yung magiging guide nila. So tayo kasi gusto nating makita talaga ng mga kadigma natin, lalo na yung mga baguhan, kung paano ito gawin. So i-actual natin siya. So ito po yung kailangan natin kapag ganun yung proseso na gagawin natin. Tatabas tayo nung ganito na na plywood. Bali ito po yung riser nya mga kadigma. Sa finish muna tayo, kukunin muna natin yung finish, tapos saka tayo mag-adjust papunta sa wrapping. So ito mga kadigma, 20 cm to yung riser nya, tapos yung steps nya, yung thread, 25 cm lang to yung ginawa natin. Kasi ang gusto ni architect dito, magiging tiles kasi yung finish nito mga kadigma. So yung gusto ni architect, magkakaroon ng nosing. So kailangan nating 25 cm muna ito para kapag naglagay tayo ng nosing na 5 cm, uminsakto siya sa 30 cm para hindi naman mahirap na hanapan ng tiles. Tsaka kung sakali hindi na tayo mag-cutting ng tiles. Kasi kung insakto natin to sa 30 cm mga kadigma, magkaroon siya ng nosing 35 cm, wala namang tiles na 35 cm. So kapag bumili din siya ng 60 by 60 na tiles, so sayang lang din yung tiles. So kailangan kapag may mga nosing yung gagawin natin na hagdan, doon muna tayo sa 25 cm yung step nya o di kaya yung thread nya. So ito mga kadigma, kinuha na natin yung pinakita natin kanina sa inyo kung paano yung paggawa nito. Nakita nyo mo naman bago mag-intro. So inaktual natin ito. So kailangan lang nasa hulog ito parate o di kaya nasa level ito parate. Yung riser nya nasa hulog, tapos yung step nya nasa hulog. So kung makita nyo kanina, minak up natin to rito ng isa-isa para makuha natin yung finish. So meron na tayo dyan, yan yung landing natin, tapos dalawang step sa gitna, tapos landing ulit, tsaka tayo akyat doon papunta. Papunta dyan, landing dito,
dalawang step, landing ulit, ayan, pababa na tayo. So kapag nagawa natin yung mga kadigma, make sure lang natin na bigyan nating pansin ito mga kadigma, kasi kapag hindi kasi lapis yung ginagamit, medyo may nagkakaroon ng diferensya. Yung isang guhit po kasi habang umaakyat yung isang guhit po kasi na diferensya na kulang o di kaya sobra, habang umaakyat po yan, lumalaki po ng lumalaki yan, tsaka doon tayo nahirapan kapag pagdating na doon sa taas, o di kaya pagdating naman dito sa baba, kung doon tayo nag-umpisa sa taas, pagdating dito sa baba, masyado nang maliit yung last step, o di kaya masyado nang malaki, mataas. So baliktaran din sila kapag dito sa baba, pagdating doon sa taas, lumiit na yung step, di kaya masyado nang mataas yung riser nya. So kailangan, mahalaga na bigyan natin ng pansin talaga yung bawat dulo nito mga kadigma. Kailangan maayos talaga natin yung pagkakaguhit. So ayan, meron na tayo dito. Mahalaga kasi ito para at least ma-visualize natin ng maayos yung magiging kalabasan ng hagdan. Ito ginagawa natin. So medyo may katagalan lang, pero at least sure tayo kapag naggawa na tayo ng forma nya. So lalagyan na natin siya ng nosing kapag nalagyan natin sa just be honest, I've been in my head. Reinforce my walls with all these hypotheticals. When it comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt anymore. I don't want nobody else. You know that you're fine as hell. I got ahead of myself. Finishing races will never begin now. I don't want nobody else. You know that you're fine as hell. I get ahead of myself. Keep on telling myself, don't rush, it's a little crush. Don't need to worry about it, don't need to figure it out. Don't rush, it's a little crush. Just let go. Don't need to figure it out. So yun mga tigma, nakapagtabas na kami nung magiging pattern natin dito sa side na ito. Kasi yung dyan na side, yung sa may hollow blocks, susunod na lang dyan sa plywood natin. So mas madali kasi ito, mas madali niyong maintindihan kasi doon sa ipi-plane lang natin itong nosing na to. Kasi kung madalian lang sana ng trabaho, kung hindi natin ipapakita sa inyo yung gagawin natin, pwede sana tong plain lang, tapos tatapalan lang natin dito nung kahoy na ganito. Ito, pwede sana lang yan, ganyan, tatapal natin lang. Kaso kasi gusto nating maintindihan nyo ng husto yung ginagawa natin para masubaybayan nyo. So ito, ang mangyari nito, kung ito yung kahoy na ilalagay natin, kung gusto nyo, tatapal lang naman dito sa riser nya, tapos magkakaroon lang tayo dito ng panibagong tapal din na plywood para magkaroon siya ng nosing sa labas nitong kahoy na kukulamber. So ang isang dahilan din kasi wala tayong tuwid na kukulamber, puro baluktot. Kaya nilagyan na lang natin nung ganito. Tapos lilibi lang natin yan dito sa tatama natin dito sa finish nya. Tapos lalagyan natin nung level bar para pumantay siya, para nasa level. So gagawa tayo ng isang pattern na ganito din para dun sa taas niya, kasi parehas lang naman yan, para putulin na lang natin para mabilis yung proseso, para hindi na tayo mag-layout dun ulit bago dun sa taas, kasi ganyan lang din naman yung magiging kalabasan niya. Pare-parehas yung step, saka pare-parehas yung riser. To worry about it, don't need to figure it out. Now don't rush.
wish it's a little crush. So yung mga digma, nakabit na natin yung step natin dito. Yung inaktwal natin dyan. Yung knock up natin dyan na plywood kanina. Tinatingnan natin. Tapos ni-install natin dito. So nilagyan muna natin siya ng frame. Yung degree niya. So lagi niyong tandaan mga digma kapag nagawa kayo nito. Dito kayo parati mag-umpisa sa kung saan siya yung unang step. So i-check nyo kung kunin nyo muna yung eskwala niya para hindi naman pangit tingnan yung hagdan natin na kalimitan kasi nangyayari sa hagdan kapag dalawang bali na nahalata na wala sa eskwala yung paggagawa ng hagdan kapag nasa taas ka kasi hindi pantay-pantay yung pagkakaayo ng step ng hagdan niya. So ito, kailangan yung kunin mo na yung area na papunta doon. Tapos yung area niya para nasa eskwalado siya para itong side na ito, tsaka itong side na to rito, yung open na to, nasa eskwala siya. Yan, tsaka kailangan din i-check nyo muna itong levelasyon nyo rito sa first step nyo. Papunta rito. Yan, meron tayo dyan. Nilibilan natin to kanina mga katigma, hindi lang natin napakita sa inyo. Dinala natin yung level galing dito, papunta dito. Para itong first step na to nasa level, tapos pwede rin yung tapos i-level din natin yung last step doon. So pwede nyo namang bilangin lang yan, halimbawa kung ilang step yan, kung 20 cm, so 20 is bawat step, bilangin nyo lang 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 10, 20. So 120 yung last step natin dyan bago mag landing. So doon tayo naglagay ng lock, in-scroll na natin yon para libilado pa rin yan, para hindi mawala sa level tong packet natin na step din bago magliko. So mahalaga po yan para hindi tayo mawala sa level, tsaka para magpare-parehas to itong thickness nung hagdan natin, yung sa may eskwala na yan para magpare-parehas yung thickness niyan. Yan po yung purpose niyan. So maglalagay muna tayo ulit ng panibagong step doon, yung bali niya na dalawang step, tsaka magkakaroon na naman ng landing dito sa isa, yung pangatlong step niya bago packet na dito. So pakita ko ulit sa inyo kung paano namin i-install to.
So ayan mga digma, natapos na namin lagyan ng formworks natin. Tapos nalagyan na rin natin ng mga support niya, yung scaffolding sa ilalim para sa pagbuhos. So nalagyan na rin namin ito ng plywood nasa pin. Tapos lili-out na rin namin to sa pagbabakal. So meron tayong bottom bar na 20 cm tsaka top bar na 20 cm mga kadigma. Tapos may nosing tayo na bakal din dyan. So papakita namin sa inyo mamaya kung paano yung paglalagay namin ng bakal. Tapos dito mga kadigma, chichiping na lang natin itong area na to para matibay yung kapit nung hagdan natin galing dun papunta rito. Chichiping natin ito kasi lintel beam naman ito, so may bakal tayo dito. Papalagyan natin ito, tapos yung kalahati nitong hollow blocks papalabasin natin yung bakal para kapitan nung bakal natin dito sa landing ng hagdan natin. Ayan, abang natin dyan na bakal mga katigma, malayo siya gawang ang plano nito nung una, galing ho dun sa finish floor line nung second floor natin, one step down siya. So gusto kasi ng owner na lakihan yung pinto nung main door, so nag-adjust tayo nung first step natin dyan sa ilalim. So ang nangyari, nag-extend muna tayo, tapos tsaka nag-drop. So yung bakal natin na abang malayo siya, so pinutol na lang natin kasi useless din. So nag-chipping lang tayo ng konti dyan, pinalabas natin yung top bar ng beam natin, yung main bar. So nilagyan na natin ng konting chipping para kapitan nung bakal natin pababa. Ayan, so mag-hook na lang tayo dyan para matibay pababa rito. Tapos lalagay natin dito. So 100 cm po yung alapad nitong hagdan natin. So same sila nung sa baba para pare-parehas. So kung mapapansin niyo dito mga digma, nagkaroon siya ng siwang para dun sa plastering natin dito, para at least halos 3/4 lang naman ito mga digma yung siwang niya, para at least pantay pa rin yung hagdan natin dyan pababa rito. Ayan, so pare-parehas siya kapag na-finish na. So mahalaga ho pag naggagawa tayo ng mga ganito, i-consider natin yung kapal ng plastering both side para parehas po yung magiging sukat ng hagdan natin, yung laki niya, yung opening. Ayan, ipapakita ko namin sa inyo mamaya yung pagbabakal nito mga kadigma. So stay put lang muna kayo. So yan mga kadigma, nilalagay natin yung bottom bar. May spacing siya na 20 cm, 12 mm po siya mga kadigma. So nakatusok siya doon, nilagyan ni uncle nung binarinahan niya doon para nakatusok doon sa HB natin. Tapos yung ito babarinahan din natin yung bakal para nakatusok din doon sa wall. So ito mga tigma, 40 cm lang yung ginawa nating abang dito sa ilalim. Tapos ito yung magiging bottom bar natin. Tapos ito yung magiging top bar, yung nauna. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, bali 6 yung bakal na papasok dito sa ating 20 cm.
So mga kadigma, nalagyan na namin yung siding yung step natin. Ayan. So okay na rin yung mga riser nya. Nilagyan natin ng bakal natin MM. Ito, winilding na lang natin. Saka itong nosing nya, nilagyan natin ng bakal kasi karamihan sa mga nagawa natin na project na may nosing, kapag nagbaklas ng purma, natatanggal to, nabubungi siya o nababasag, kaya nilagyan natin ng bakal para matibay. Yan. So waiting na lang to ng pouring natin, yung pagbubuhos. So nagpe-prepare na rin sila. Ayan. So bubuhusan na natin to. 3/4 yung ginawa natin dito para pantay siya. Yan. So abang-abangan nyo lang mga kadigma yung pagbubuhos natin ito. Bali ang ginawa natin to mga kadigma, naka-eskwala to doon sa papunta doon, magka-align sila. So ayan, bayanan na po yung so yung mga digma, natapos na namin busan yung pagda natin. Hindi na natin napakita sa inyo lahat kasi daw baka masyadong mahaba na yung video na ginawa natin. So at least step by step nating i-share sa inyo kung paano yung paggawa niyan. So yan, binabaklas na namin yung mga siding nya, yung purma. So itong hagdan na to, may nosing to. So yung finish ng nosing nito mga kadigma, bali 3/4 yung ginawa nating allowance dito. So magiging 2 inches siya. Ayan, so 3 cm siya ngayon plus 3/4 na tiles saka yung mortar nya, bali 2 inches yung magiging nosing nya dito. So yan, binabakas na yung siding para matuyo ng maayos. So ito yung first step natin mga kadigma. Puro, lata, mata, puro, lata, mata, puro, landing, lata, mata, puro ulit, lata, mata, puro, lata, mata, puro. So yan, 16 steps siya at tumama siya sa uro mga kadigma. So yung last step nya, yun yung uro, galing dun sa finish floor line natin sa baba hanggang dito sa second floor line. Yan, bali nag-extend lang tayo dyan. Ulitin ko lang, gawa ng 1 step down sana yan, kaso nga lang gusto ng owner i-adjust yung pinto, kaya nag-adjust din tayo ng isang step. So papatigasin lang natin to bago natin natanggalin ang mga support niya sa ilalim. Tapos gagawa din tayo ng isang hagdan doon sa kabila mga digma. Lili-out natin ngayon yung hagdan doon para maayos na yung pag-akit ng mga tao natin. So parang U-type din siya, kaso nga lang 3 step muna bago landing ulit, tapos pataas, tapos bali ulit na landing, tapos ayun na, pataas na. So abangan nyo lang ako kung gusto nyo makita yung paggawa natin nun. Magla-live po tayo para at least makita nyo ng actual yung paggawa natin. So ayan lang po muna yung mga kadigma. May napulot po yung kalaman sa video na ginawa natin. So bago tayo maghiwalay, pasalamat muna tayo sa ating mga silent viewers, so sa ating mga solid na subscribers na hindi po skip ng ads, at dun sa walang sawang sumusuporta sa atin. Maraming salamat po sa inyo. So sa muli po, maraming salamat po ulit. Mabuhay po kayo at God bless you po sa inyo lahat.